Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Ako po si Jeffrey Borbon at welcome muli dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Dito, tayo ay naglalayong palaganapin ang kaalaman tungkol sa Katarungang Pambarangay. Napakadami po ng nagtatanong, ano ba ang dapat na itsura ng isang lupon o punong barangay na nagsasagawa o nagpa-practice ng katarungang pambarangay. Kasi po, dito sa atin, sa Pilipinas, napapansin ko, napakadami pa rin ang hindi alam kung ano ang katarungang pambarangay at ano ang role ng mga lupon tagapamayapa. Ang tanong nila ay, kailangan ba mukhang abogado? Dapat ba na matapang at palaging galit? Kaya sa video ito mga kabarangay, sagutin natin ang isang mahalagang tanong. Ano ang tunay na anyo? Hindi lang pisikal, kundi pag-uugali at pananaw ng isang tao na nagsasagawa ng katarungang pambarangay. Napakadami po ng nagkakamali na ang katarungang pambarangay ay isang korte. Dito po, hindi kailangan ang naka-coat and tie sa isang lupon. Hindi kailangan ng isang lupon ang mukhang hukom o judge. Hindi rin kailangan ng isang lupon ay mukhang nakakatakot. Ang isang lupon tagapamayapa ay dapat malinis at maayos manamit, siyempre. At dapat kagalang-galang. Hindi mayabang, hindi rin pabaya. Tandaan po natin, ang unang nakakapagpakalma ng sigalot ay hindi ang salita, kundi itsura at kilos. Kung kalmado ka, ikaw na lupon, ikaw na punong barangay, kalmado rin ang kaharap mo. Ito yung mga kilos at pag-uugali ng lupon tagapamayapa. Ang tunay na tagapamayapa ay hindi pala sigaw, mahinahon magsalita, marunong makinig, hindi sumasabay sa galit ng mga nagrereklamo at hindi nagmamadali. Kapag ang dalawang panig, ang complainant at ang respondent ay galit, naiiyak o emosyonal, ang papel ng lupon ay hindi magdesisyon agad, kundi pababain ang tensyon. Ito po yung tinatawag na de-escalation. Ito pong de-escalation, meron akong separate video tungkol dito kung papaano ito gawin. Mga kabarangay, kung ikaw ay galit, talo na agad ang proseso ng katarungang pambarangay. Isa pang katangian ng lupon, yung pagiging neutral at makatarungan. Isa po ito sa pinakamahalagang katangian ng katarungang pambarangay practitioner o ng lupon tagapamayapa. Hindi kampi sa kamag-anak. Hindi kampi sa kaibigan. Hindi kampi sa kapartido. Dapat pantay ang pagtingin sa bawat panig. Pareho niyang pinakikinggan ang dalawang panig. Parehong binibigyan ng pagkakataon na magsalita ang mga panig. Kapag naramdaman ng isang panig na ikaw lupon ay bias, patay na ang conciliation, patay na ang mediation. Hindi ka na tagapamayapa. Isa ka ng parte ng problema. Ang lupon tagapamayapa, mga kabarangay, ay may kaalaman sa batas.
Hindi man abogado ang mga lupon, dapat marunong sa batas ang nagpa-practice ng katarungang pambarangay. Alam ang saklaw ng katarungang pambarangay. Alam kung alin ang sakop at hindi sakop ng katarungang pambarangay law. At alam ang proseso. Ito po yung nakalagay sa Republic Act 7160, Section 410, Procedure. At alam ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Hindi po lahat ng reklamo ay dapat pilitin na pag-usapan sa barangay. Kailangan alam niya ng lupon. Dahil ang kaalaman sa batas ay proteksyon ng mga partido, proteksyon ng lupon, at proteksyon ng barangay. Ito po ang paraan ng pagsasalita ng mga lupon tagapamayapa na inaasahan. Ang tagapamayapa ay hindi nagsasalita na parang abogado. Madaming ganyan na lupon, mga kabarangay. Wala dapat pananakot. Iwasan yung mga legal jargon. At hindi nagsasabi na, ikukulong kita. Meron kong ganyang lupon na nananakot. Kailangan lang sa isang lupon tagapamayapa ay simple at malinaw, makatao, makakapayapaan. Halimbawa po, maaaring sabihan niya na pakinggan muna natin ang bawat isa sa mahinahong pagsasalita. May pagkakataon po na tayong magkaayos. Mas maganda po kung dito pa lang sa barangay ay maayos na ang inyong problema. Ang katarungang pambarangay, mga kabarangay, ay hustisyang dapat may puso. Ang isang katarungang pambarangay practitioner o lupon tagapamayapa ay hindi nagmamadali sa pag-i-issue ng Certificate to File Action o CFA. Hindi ginagawang formalidad lang ang proseso. Hindi basta itinataboy ang nagrereklamo. Ang tunay na layunin ng katarungang pambarangay ay kapayapaan sa komunidad. Hindi dami ng nasolve na kaso. Kaya po, kung ikaw ay isang punong barangay o lupon tagapamayapa member, maaari mong tanungin ang sarili mo, ako ba ay tagahatol o tagapamayapa? Ayan mga kabarangay, kung nagustuhan niyo po ang video ito, maaari niyong i-like ang video ito. Maaari niyong i-share o maaari kayong mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay channel. Tandaan po natin, sa Katarungang Pambarangay, hindi kailangan ng matalas na dila. Ang kailangan dito ay mahinahong puso. Kaya yung mga kabarangay, muli ako po si Jeffrey, nagsasabing piliin natin ang pag-uusap kaysa alitan. Pagpapatawad kaysa paghihiganti at pagkakasundo kaysa sa pagkakawatak-watak. Maraming salamat po at maligayang bagong taon.